Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-39 na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Ilang araw na ang nakalipas simula nang magpunta si Jared sa business trip na iyon. Naghihintay naman si Jaisel sa araw na mapapawalang bisa na ang engagement nila ni Jared. Nang magpunta ito sa business trip ng ilang araw, tinanggap na ni Jaisel ang katotohanan na hindi na ito muli pang babalik sa tabi niya at kakailanganin na nilang i-cancel ang engagement ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bukod pa doon, kinailangan niyang magpunta sa bahay nito araw-araw para magpakain ng alaga nitong pusa. At dahil doon, lalong naging malambing at malapit sa kanya ang pusang iyon. Lagi itong tatalon agad papunta sa kanya sa tuwing makikita siya nito kapag pumupunta siya sa bahay ni Jared upang pakainin ito. Tiningnan ni Jaisel ang pusang iyon at agad siyang nakadama ng sakit sa puso niya dahil sa isiping hindi na niya ito muli pang makikita. Kahit na alam niyang si Jared ang nagmamay-ari ng pusang iyon, parang napakasakit sa kalooban niyang iwan na lang ito ng ganoon. Nasanay na rin siyang laging binibisita ito at pinakakain sa araw-araw. Kasama ang halo-halong emosyon, naghintay si Jaisel hanggang sa araw ng muling pagbabalik ni Jared. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-39 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Ginawang dahilan ni Jaisel ang ginawa niyang trabaho. Nagpunta siya sa opisina ni Jared. Sa malawak na opisinang iyon, nakaupo si Jared sa likod ng desk nito habang binubuklat ang ilang dokumento. Seryoso ang ekspresyon nito. Tahimik na lumakad si Jaisel at tumayo siya sa harap nito. Mr. Leviste, tawag niya dito. Yes, kaswal namang sagot nito sa kanya at nanatili itong nakatungo sa binabasa nitong dokumento. Saglit na nag-alinlangan si Jaisel. Parang ayaw na niyang ungkatin pa ang tungkol sa bagay na iyon. Muling nag-ipon muna ulit si Jaisel ng sapat na lakas ng loob bago siya muling nagsalita. Mr. Leviste, it has been a month. Sa palagay ko, kailangan na nating... Hindi ba't ipapakita mo dapat sa akin ang iyong design proposal? Pagputol ni Jared sa sasabihin pa sana ni Jaisel. Pagkatapos ay nagtaas ito ng tingin. Saglit na natigilan si Jaisel dahil ginawa lang niyang dahilan iyon upang makausap si Jared. Sa kabila noon ay porsigido pa rin si Jaisel. Muli siyang nagsalita. Ang totoo niyan, nagpunta ako dito para pag-usapan ang tungkol sa ating engagement. Mamaya na lang tayo mag-usap ng tungkol sa mga personal na bagay. Seryoso namang sagot ni Jared sa kanya. Pagkasabi noon, ay muli itong nagbaba ng tingin at ipinagpatuloy na nito ang ginagawang pagbabasa sa mga dokumentong nasa table nito. Mukhang napaka-busy nito. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Jaisel. Ang pakiramdam niya ay wrong timing ang pagpunta niya doon at sobrang nakakaabala na siya kay Jared. Kailangan ba niyang maghintay doon hanggang sa oras ng uwian? Tanong ni Jaisel sa sarili. Matapos niyang mag-isip ng ilang sandali ay muli siyang nagsalita sa mahinang boses. Babalik na muna ako sa opisina ko. Pagkasabi noon ay lumakad ng palabas si Jaisel sa opisina ni Jared. Nang makaalis naman doon si Jaisel ay agad na ibinaba ni Jared ang mga dokumentong hawak nito. Mababa sa mukha ni Jared ang pagkainis habang nakatingin ito sa direksyon ng pinto. Sinadya niyang umalis ng ilang araw para magbaka sakaling makakalimutan ni Jaisel ang tungkol sa cancellation ng kanilang engagement. Subalit ang kauna-unahang bagay na sinabi ni Jaisel sa kanya matapos ng ilang araw nilang hindi pagkikita ay ang tungkol sa pag-call off ng kanilang engagement. Pagkatapos, ay agad niyang kinuha ang cellphone niya at idinayal ang number ni Jason.
Useless ang method na itinuro mo sa akin, sabi niya kay Jason nang sagutin nito ang tawag niyang iyon. Puno ng paghanga ang mukha ni Jason kay Jaisel. Talagang hindi siya isang ordinaryong tao lamang. Halos lahat ng babae ay nangangarap na pakasalan si Jared pero hindi si Jaisel. Habang malinaw na iniiwasan ni Jared ang tungkol sa kanilang engagement, ay determinado naman si Jaisel na i-call off iyon. Pagkaraan ay sumagot si Jason, "Well, kailangan mo nang magawan agad yan ng paraan. Sabihin mo na lang na gagawa ka pa ng mga kinakailangang arrangement and just be yourself. At kapag tinanong ka niya kung kailan matatapos ang engagement, sabihin mong pag-iisipan mo pa ang tungkol doon." Agad namang tumango-tango si Jared na parang nag-iisip. Mukhang magwo-work nga ang method na iyon. Bulong niya sa sarili. Nang oras na ng uwian, nag-send ng mensahe si Jared kay Jaisel. Sinabi nito kay Jaisel na magpunta siya sa grahe. Sinusundo at hinahatid siya ni Jared pagkatapos ng trabaho bago ito nagpunta sa business trip na iyon. Alam ni Jaisel na parte lamang iyon ng routine nito. Kaya naman, nang oras ding iyon ay agad na nagdesisyon si Jaisel na gamitin ang pagkakataong iyon para kausapin si Jared tungkol sa pag-call off ng engagement nila nito. Mabilis na inayos ni Jaisel ang mga gamit niya. Mas naging determinado si Jaisel na magpunta sa grahe sa pagkakataong iyon. Nakaupo si Jared sa loob ng sasakyan nito na nasa grahe habang hinihintay si Jaisel. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita niya ang figure ni Jaisel habang mabilis itong lumalakad palapit sa kanyang kotse. Agad na dumilim ang gwapong mukha ni Jared. Ang babaeng ito, isip ni Jared. Pagkatapos ay iniiwas niya ang tingin kay Jaisel. Ayaw niyang kausapin ito. Nakaupo noon si Jared sa driver's seat at naghanda na siyang mag-drive upang makauwi. Sa tuwing si Jared ang may drive ng sasakyan, palagi niyang ipinipilit na dapat ay doon si Jaisel maupo sa unahan ng sasakyan katabi niya. Palagi nitong sinasabi kay Jaisel na hindi naman siya driver nito at nakagawian na iyon ni Jared. Alam na rin iyon ni Jaisel kaya naman nang sumakay ito sa kotse ni Jared ay doon naupo si Jaisel sa front seat. Nang makaupo siya doon ay agad din namang pinaandar na ni Jared ang sasakyan. Nanatiling tuwid na nakatingin si Jared sa unahan ng sasakyan habang pinapatakbo nito ang kotse ng marahan. Tumingin naman si Jaisel kay Jared at saka siya nagsalita. "Mr. Leviste, may sasabihin ako sa'yo." Agad namang tumanggi si Jared na kausapin si Jaisel. Hindi dapat na inaabala ang isang taong nagdadrive. Pagkaraan ay sabi ni Jared sa kanya. Ang ibig sabihin lamang noon ay ayaw nitong pag-usapan ang tungkol sa kanilang engagement ni Jaisel. Bahagya namang nanlaki ang mga mata ni Jaisel sa pagkabigla. Nanatili lamang siyang blangkong nakatingin kay Jared. Dati ay hindi naman iyon nabanggit ni Jared sa kanya kapag nagdadrive ito. Talagang ang mga gwapong lalaking katulad ni Jared ay laging may kakaibang temper. Bulong ng isip ni Jaisel. Marahil ay mamaya na lang nila iyon pag-uusapan kapag nakarating na sila sa bahay nito. Naging napakatahimik ng biyahe nila pauwi sa bahay ni Jared. Nang makarating sila sa villa ni Jared ay agad na lumapit kay Jaisel ang alagang pusa nito. At malambing itong nagpayakap kay Jaisel nang makapasok sila sa loob ng bahay. Agad namang kinarga ni Jaisel ang pusa at hinaplos-haplos pa niya ang malagong balahibo nito. Tiningnan naman ni Jared ang mga ito at agad na may sumilay ng ngiti sa mukha niya. "Napaka-dependent na niya sa'yo." Pagkaraan ay sabi ni Jared kay Jaisel. "Yun ay dahil sa palaging ako ang nagpapakain sa kanya nitong mga nakaraang araw." Maagap namang sagot ni Jaisel kay Jared na may hindi maipintang ekspresyon dahil sa naisip ni Jaisel na hindi man lang ito napakain ni Jared kahit isang beses, gayong siya naman ang tunay na nagmamay-ari sa pusang iyon. Hindi naman iyon itinanggi ni Jared. Sa halip,
ay sinang-ayunan pa siya nito at pagkatapos ay muling nagsalita. Dapat ay patuloy mo pa siyang pakainin. Agad namang naguluhan si Jaisel. Ano kaya ang ibig nitong sabihin? Tanong ni Jaisel sa sarili. Anumang oras ay mapapawalang bisa na ang engagement nila ni Jared. Kaya bakit naman niya kakailanganin pang magpatuloy na magpakain sa pusang iyon? Muling tanong niya. Pagkaraan ay tiningnan niya si Jared. Speaking of the engagement, seryosong simula ni Jaisel. Agad na dumilim ang mukha ni Jared nang makita niya kung gaano kaseryoso ang mukha ni Jaisel. Kung alam lang niyang ganito pa rin kapursigido si Jaisel, sana'y nanatili pa siya ng ilang araw sa business trip niyang iyon. May mga arrangements pa akong kailangang ayusin tungkol sa bagay na iyon. Matapos na sabihin ni Jared ang ilang salitang iyon, ay agad na itong nagpatuloy na lumakad patungo sa kwarto nito. Huwag ka nang muling magtanong pa ng tungkol doon. Dagdag pang sabi nito. Hindi naman agad nakapagsalita si Jaisel. Napatingin na lang si Jaisel sa nakatalikod ng si Jared habang patuloy pa rin siyang nag-iisip ng mga sandaling iyon. Mukhang kakailanganin na naman niyang maghintay pa ng ilang araw bago niya ito muling kausapin ng tungkol doon. Bulong ng isip ni Jaisel. Gayunpaman, ang naging sagot sa kanya ni Jared ay naging dahilan upang mapanatag si Jaisel. Naniniwala siya na totoo ang salitang sinabi nito na malapit nang matapos ang engagement na yon. Lingid sa kaalaman ni Jaisel, wala sa intensyon ni Jared na i-call off ang engagement nilang iyon. In fact, nag-iisip pa nga ito ng paraan para patuloy pang manatili si Jaisel sa tabi nito. Samantala, wala silang kaalam-alam ni Jared na nakatayo sa entrance ng dapat ay sarado ng pinto ng mga sandaling iyon ang mayordoma ng lola ni Jared. Kanina pa itong nakatayo doon kaya naman narinig nitong lahat ang pag-uusap sa pagitan nilang dalawa ni Jared. Napakinggan nito ang kabuuan ng seryosong pag-uusap nila ni Jared tungkol sa kanilang engagement. Nakasimangot itong tumalikod at nagmamadaling umalis doon. Ni hindi na nga nito na ibigay kay Jared ang mga dala nito. Samantala, sa mansyon ng lola ni Jared ay agad na napuno ng pagtataka ang mukha ng matanda. Sa hindi makapaniwalang tono ay nagtanong ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Malinaw ko pong narinig iyon, senyora. Pinaplano nilang kansilahin na ang kanilang engagement. Pagkasabi noon ay saglit itong huminto. Mukhang ang nilalaman ng mga naunang balitang ipinadala dito sa mansyon nang hindi nagpakilala ay totoo. Seryoso pang dagdag na sabi ng mayordoma sa matanda. Agad namang napakunot noo ang matanda dahil sa kanyang narinig na sinabi nito. Kailanman ay hindi niya pinagdudahan ang relasyon sa pagitan ni Jared at Jaisel. Pero hindi natin sila maaaring hayaang i-call off ang kanilang engagement. Pagkaraan ay mariing sabi ng matanda. Nang muling magsalita ang mayordoma ay parang agad na nasiraan ng loob ang tono nito. Pero senyora, kilala po natin si Jared. Kapag nakapagdesisyon na ito ay walang sino man ang maaaring makapigil sa kanya. Ang maaari na lamang mangyari ngayon ay alinman sa walang gagawin si Jared kundi ang pakasalan si Jaisel o ituloy niya ang plano nilang i-call off ang engagement. Kung ganon, tayo ang kailangang makagawa agad ng first move. Pagkatapos ay sinenyasan ng matanda ang mayordoma na lumapit sa kanya at pagkaraan ay ibinulong nito sa mayordoma ang naisip niyang plano. Habang pinapakinggan iyon ng mayordoma ay gulat na gulat ito. Bahagya pa itong nanginig at nag-aalangan itong nagtanong sa matanda. Senyora, hindi po ba parang hindi iyon isang magandang ideya? Ang nangyari na ay hindi na maaaring mabawi pa. Kapag nangyari iyon, kahit si Jared ay hindi na makakaatras pa. Matapos na sabihin iyon ng matanda ay agad na sumilay ang animoy nagmamalaking ngiti sa labi nito
at naniniwala itong ang plano niyang iyon ay magtatagumpay. Mapapayagan niyang gawin ni Jared ang lahat ng kahit na anong gustuhin nito, maliban lamang sa pag-call off sa engagement kay Jaisel. Kailangang mapakasalan ito ni Jared. 3 araw pa ang mabilis na lumipas. Nais ni Jaisel na maniwala sa mga salita ni Jared. Nangako ito na gagawa ng ilang arrangement, subalit hindi naman ito gumagawa ng anumang aksyon. Sa halip ay patuloy lamang ito sa nakagawian na nitong gawin. Ang patikman sa kanya ang pagkain nito, ang pagpapakain niya sa pusa at ang pagsundo at paghahatid nito sa kanya mula sa trabaho. Ang pagtrato nito sa kanya ay katulad ng kung paano dapat ang pagtrato sa isang fiancé. Bahagya nang nainis si Jaisel. Isang magandang ideya ba iyon? Jaisel, tungkol saan ba ang iniisip mo? Tanong sa kanya ng isa niyang kasamahan sa trabaho na noon ay pumasok sa pantry kung saan nakaupo si Jaisel. Makikitang nag-aalala ito nang magtanong kay Jaisel. Bahagya namang umiling si Jaisel at kasabay noon ay sumagot siya. Wala naman. Muli siyang tiningnan ng babae at saka itong ngumiti. Pagkatapos ay nagsalita ito. Pareho tayong babae. At alam ko na ang mga babae ay madalas na iniisip ay tungkol sa mga lalaki o sa love life nila. Dahil sa sinabi nitong iyon ay agad na namula ang pisngi ni Jaisel. Talaga namang si Jared ang iniisip niya ng mga sandaling iyon. Pagkaraan ay patuloy pa itong nagsalita. Si Sir Jared ba ang iniisip mo? Alam mo, ang lahat dito ay alam na ang tungkol sa inyong dalawa ni Sir Jared. Gulat namang napatingin si Jaisel sa kanyang kasamahan. Habang pinakikinggan niya ang mga sinabi nito ay hindi siya makapaniwala. Paanong nalaman ng mga ito ang tungkol sa relasyon niya kay Jared? Tanong sa isip niya. Bago ka dumating dito, walang ibang babae ang nagtatagal sa tabi ni Sir Jared. Bukod pa doon, hindi ka lang direktang kinuha mula sa headquarters. Araw-araw ka rin niyang kasamang mag-lunch. At dumadating at umaalis ka rin kasama niya sa kanyang sasakyan. Nang sabihin iyon ng kasamahan niya ay puno ito ng kumpiyansa. Ikaw at si Sir Jared ay lovers, hindi ba? Patuloy pang tanong nito kay Jaisel. Nablangko naman ang utak ni Jaisel. Ang tangi lang niyang naiisip ay ang kagulat-gulat na pangyayaring iyon. Ang akala niya, ang pakikipag-ugnayan niyang iyon kay Jared ay hindi na mapapansin ng mga ito. Pero hindi niya inaasahan na malalaman ng buong kumpanya ang tungkol doon. Kaagad siyang nalito at nagpanik. Actually, ang relationship namin ay hindi katulad ng iniisip mo. We are just... Para namang nagbuhol ang dila ni Jaisel. Wala siya kaagad mahanap na valid reason o kahit na anong maaaring idahilan. Nakatala sa kumpanya ang kanyang personal profile. At kung i-check iyon, imposible para kay Jaisel na gawing alibay niya na malayong kamag-anak siya ng pamilya ni Jared. Isip niya, okay lang yan, naiintindihan kita. Isang mapangunawang ngiti ang ibinigay nito sa kanya saka ito muling nagsalita. Alam naming lahat na ang gusto nyo ni Sir Jared ay ang manatiling low profile kapag lumalabas kayo, kaya naman hindi na kami nagsalita ng kahit ano. Napalunok naman si Jaisel at wala siyang mahagilap na sasabihin. Jaisel, kasasubmit ko lang kay Sir Jared ng aking proposal for review. If you don't mind, pwede mo ba akong tulungan para aprubahan niya iyon? Sadya nitong hininaan ang pagsasalita at halos pabulong na nitong sinabi iyon kay Jaisel. Ang reason nito kaya niya sinabi iyon kay Jaisel ay dahil talagang naniniwala itong girlfriend siya ni Jared. Kaya naman hinihingi nito ang tulong ni Jaisel upang makapasa ang proposal niya. Agad na naguluhan si Jaisel. Talagang kailangan ng ma-call off ang engagement nila ni Jared. Ang tungkol sa bagay na yon ay hindi na maaaring maantala pa ng matagal. Naisip ni Jaisel. Agad na nagbago ang isip niya
Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtungo sa opisina ni Jared. May dalang isang pile ng mga dokumento si Carlo at papasok na sana ito ng opisina ni Jared nang makita siya nitong paparating. Agad nitong binawi ang mga kamay na noon sana'y kakatok na sa pintuan ng opisina ni Jared. Binalingan ni Carlo si Jaisel at saka nakangiti siyang tinanong nito, "Miss Jaisel, hinahanap mo ba si boss?" "Oo, libre kaya siya?" Patuloy siyang lumalakad habang nagsasalita. Huminto si Jaisel sa harap ng pinto ng opisina nito. Agad namang tumatangong sumagot si Carlo. "Yes, nandyan siya sa loob. Pumasok ka na, Miss Jaisel." Matapos na sabihin iyon ni Carlo, ay iniwan na nito ang dala niyang isang pile ng mga dokumento na kailangan pa ring i-review at nagplano itong bumalik na lamang mamaya. Kumatok muna si Jaisel bago siya pumasok sa loob ng opisina ni Jared. Nakita niya si Jared na nakaupo pa rin sa likod ng desk nito, na katulad ng dati habang nagbabasa ito ng mga dokumento. Para namang bahagyang nasorpresa si Jared nang makita siya nito. May hindi maitatagong ngiti sa mga mata nito at mahina itong nagsalita. "You're here. Halika, maupo ka." Pagkatapos ay pinindot nito ang extension phone at inutusan nito ang kanyang sekretarya na magdala doon ng gatas at dessert. "Hindi na kailangan. Nagpunta lang ako dito dahil may sasabihin ako sa'yo." Nagmamadaling tanggi niya sa offer na iyon ni Jared. Sa tuwing papasok siya sa office nito ay palagi siya nitong binibigyan ng masasarap na klase ng desserts. Marahil ay isa iyon sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ang lahat sa kumpanya tungkol sa relasyon nila ni Jared. Ngayon ay natatakot na siyang ang tingin sa kanya ng mga kasamahan niya doon ay girlfriend siya ni Jared o mistress nito. Sa puntong iyon ay naibaba na ni Jared ang extension phone at saka ito kaswal na nagsalita. "Maaari ka namang magsalita habang kumakain." Sa madaling salita ay walang lugar para tumanggi sa marangyang treat na yon. Nang maisip ni Jaisel ang tungkol sa sasabihin niya kay Jared, ay natakot siyang baka marinig iyon ng sekretarya nito kapag bigla itong dumating doon upang dalhin ang dessert na iniutos dito ni Jared. Kaya naman naupo na muna siya sa sofa at saka siya naghintay ng tamang pagkakataon. Napatingin naman sa kanya si Jared subalit hindi naman siya nito hinimok na magsalita. Wala itong pakialam na manatili siya doon hanggat gusto niya. Pagkaraan ay ibinaba niya ang mga dokumentong hawak niya at saka ito lumakad palapit kay Jaisel na noon ay nakaupo sa sofa. Natural na naupo si Jared sa tabi ni Jaisel at naging napakalapit nila sa isa't isa. Agad namang napansin ni Jaisel ang pamilyar at malakas na presensya ni Jared sa tabi niya. Saglit siyang natigilan at pagkatapos noon ay mabilis siyang tumayo at lumipat siya sa kabilang sofa. Tiningnan ni Jared si Jaisel na may bahid na galit ang ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Walang sino man sa mundong ito ang magiging masaya kapag sila ay iniiwasan, kahit na nga ang kilalang si Jared Leviste. Dahil sa nakitang iyon ni Jaisel kay Jared ay mabilis siyang nagpaliwanag. "Baka kasi ma-misinterpret ng sekretary mo kapag pumasok siya dito at makita niyang masyado tayong malapit sa isa't isa. Mas mabuti pang hindi na lang nagbigay si Jaisel ng paliwanag sa kanya. Dahil nung ginawa niya iyon, ay mas lalo lamang na dumilim ang mukha ni Jared. Bakit kaya sobrang desperada ng babaeng itong matanggal ang anumang nag-uugnay sa kanilang dalawa?" Tanong sa isip ni Jared. At nang dahil naman sa nakikitang ekspresyon ni Jaisel sa mukha ni Jared, ay agad itong na-confused. Mayroon ba siyang maling nasabi sa kanyang naging paliwanag? Tanong sa isip ni Jaisel. Bigla na lang nagkaroon ng tensyon sa loob ng opisina ni Jared ng mga sandaling iyon. Mabuti na lamang at dumating na ang sekretary ni Jared at magalang nitong inilagay sa ibabaw ng table ang dala nitong gatas at dessert. "Please enjoy your treats, Mr. Leviste and Miss Jaisel.
Habang sinasabi nito iyon, ay nakangiti ito kay Jaisel at pagkatapos ay lumakad na itong palabas doon. Karaniwan ay hindi binibigyan ni Jaisel ng kahulugan ang pagngiti ng sekretary ni Jared sa kanya. Pero ng mga sandaling iyon, ang pakiramdam niya ay may kung anong ibig sabihin ang pagkakangiti nitong iyon sa kanya. Sa palagay niya, ay na-misunderstood din nito ang relasyon niya kay Jared katulad ng iba pang nasa kumpanya. Nang dahil sa isiping iyon, ay agad na na-depress si Jaisel. Matapos niyang saglit na mag-isip ay tumingin siya kay Jared. Mr. Leviste, alam mo bang marami na ang usap-usapan tungkol sa ating dalawa dito sa kumpanya? Pagkaraan ay tanong niya kay Jared. Naging napakakalmado naman ang tono ng boses nito nang patanong din itong sumagot sa kanya. Anong mga usap-usapan naman iyon? Well, marami sa mga kasamahan ko ang nami-misunderstood ang relationship natin at iniisip nila na tayo ay lovers. Nahihiyang sabi ni Jaisel kay Jared. Mataman siyang tiningnan ni Jared at saka ito nagsalita. So, napakakalmado at baliwalang sinabi iyon ni Jared na parang hindi iyon importanteng bagay para sa kanya. Gulat na gulat naman si Jaisel. Hindi ba dapat ay mag-aalala si Jared ng dahil sa mga chismis at dapat ay agad din itong ituwid ang working environment ng kumpanya upang matigil na ang mga chismis na iyon? Agad namang nakaramdam ng pagkagalit si Jaisel at nagkusa na siyang sabihin ito kay Jared. Mr. Leviste, ang engagement natin ay matatapos na. Hindi magiging maganda para sa reputasyon mo kung patuloy pa rin ang mga chismis tungkol sa relasyon natin sa loob ng kumpanya. So, may alam ka bang paraan kung paano natin maiaayos ang bagay na ito? Pagkasabi niya noon ay umaasang tumingin siya kay Jared. No. Maiksing sagot nito sa kanya. Bakit kaya parang hindi masyadong makapagdesisyon si Jared tungkol sa bagay na iyon? Muling tanong sa isip ni Jaisel. Makaraang mapakalma ni Jaisel ang kanyang sarili, sa wakas ay nagawa niyang sabihin kay Jared ito. Kung ganon, kailangan na nating i-call off ang ating engagement sa lalong madaling panahon. At kapag nangyari iyon, ay hindi na natin kailangan pang makipag-ugnayan sa isa't isa in the future. Sa ganoong paraan, ay natural nang mawawala at mamamatay ang mga kumakalat na issue tungkol sa ating dalawa at hihinto na rin silang pag-usapan ang tungkol doon. Maganda naman ang ideyang iyon ni Jaisel. Subalit nakaramdam ng pagkadismaya si Jared nang dahil doon. Minsan na nga lang siyang pumunta sa opisina ko at iyon ay upang galitin lang siya. Bulong ni Jared sa sarili. Parang nag-aapoy ang mga mata ni Jared nang muli nitong pagmasdan si Jaisel. At para namang magagawa nitong bigyan siya ng marahas na kaparusahan kung sakaling hindi nito makontrol ang kanyang sarili. Agad na nakaramdam ng takot si Jaisel nang dahil sa titig na iyon ni Jared sa kanya. Hindi na niya makayang basahin pa kung ano ang tumatakbo sa isip ni Jared ng mga sandaling iyon. At hindi din niya alam kung ano ang sinusubukan nitong gawin. At tila hindi nito nagugustuhan ang bawat mungkahi at advice na sinasabi ni Jaisel sa kanya. Jaisel was extremely distressed. Matapos ang saglit na pag-aalinlangan, ay pinilit niyang makuha ang sagot nito. So, what do you think, Mr. Leviste? Nanatili namang sarado ang bibig nito at hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Nag-umpisa ring magpakita ng pagkagalit ang aura nito. Ang temperature ng kwartong iyon ay palamig ng palamig habang tumatagal. Pagkakita ni Jared sa umaasang mga mata ni Jaisel, ay mas lalong ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon ng dalaga. Maya-maya ay biglang nag-ring ang telepono ni Jared. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdesisyon si Jared na huwag pansinin si Jaisel at mabilis nitong sinagot ang tawag na iyon. Agad na nagbago ang tono ng boses ni Jared matapos nitong sagutin ang tawag na iyon. Anong problema?
Nag-aalalang tanong nito sa kausap niya sa kabilang linya ng telepono. Ang balisang boses ng matandang mayordoma ang narinig niya sa kabilang linya. Sir Jared, may sakit po ang senyora. Kailangan niyo pong isama si Miss Jaisel pabalik dito sa mansyon upang makita siya ng senyora. Namimiss po ng lola niyo si Miss Jaisel at patuloy po siyang nagtatanong tungkol kay Miss Jaisel. Nakakunot noon namang sumagot agad si Jared dito. Okay, babalik kami dyan agad. Pagkatapos ay ibinabana ni Jared ang telepono at tumayo ito. Saka siya maotoridad na nagsalita. Kailangan mong sumama sa akin pabalik sa mansyon ni Granny. Dahil naman sa nakita ni Jaisel na naging ekspresyon sa mukha ni Jared ay nag-umpisa na ring mag-alala si Jaisel. Bakit? Anong nangyari? May pag-aalalang tanong niya. Granny is ill. Mahinang sagot ni Jared sa kanya. Pagkatapos na sabihin iyon ni Jared ay mabilis na itong humakbang palabas. Nang maalala ni Jaisel ang kabaitan at mabuting pagtrato sa kanya ni Granny, ay agad na napuno ng pag-aalala ang puso niya. Mabilis siyang tumayo at agad din siyang sumunod kay Jared. Nang marating nila ang mansyon ni Granny, agad silang dumiretso ni Jared sa kwarto nito. Iyon ang pangalawang pagkakataon ng pagpunta niya doon. Nang mga sandaling iyon ay may ilang tao sa loob ng kwarto nito na nag-aalalang tinitingnan ang matanda habang nakahiga ito sa kanyang kama. Si Madeline ang pinakamalapit na nakatayo sa may kama nito. Agad na kumislap ang isang madilim na tingin mula sa mga mata nito nang makita niyang dumating si Jaisel. Pagkatapos ay sinadya nitong humakbang paatras upang bigyang daan si Jaisel. Dinala naman siya ni Jared sa tabi ng higaan ni Granny. Marahang yumuko si Jared palapit kay Granny at tiningnan niya ang matanda. Agad na nagsalubong ang kilay ni Jared na bihirang makita ni Jaisel. Granny, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mahinang tanong ni Jared dito. Nang marinig naman nito ang boses ni Jared ay agad na gumalaw ang nangungulubot nitong mga mata at pagkatapos ay nagmulat iyon. Parang bahagya pa itong nahihirapang imulat ang kanyang mga mata. Parang pagod na pagod itong tumingin kay Jared at pagkatapos ay inilipat nito ang tingin kay Jaisel na noon ay nakatayo sa tabi ni Jared saka ito nang hihinang sumagot. I'm fine. Kasabay noon ay nanginginig ang mga kamay nitong inabot ang mga kamay ni Jaisel palapit sa kanya. Jaisel, mahinang tawag nito sa dalaga. Dahil sa nanghihinang boses nito at animoy nahihirapang paggalaw ng katawan ay masasabing hindi maganda ang kalagayan ni Granny. Parang hirap na itong gumawa ng kahit ano. Mabilis namang humakbang si Jaisel palapit sa matanda. Granny, puno ng pag-aalala ang boses niya. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano kaya ang totoong nangyari kay Granny at bigla na lang itong nanghina ng ganoon? Matuloy pa kaya ang pag-call off sa engagement ng dalawa ngayong may panibago na naman silang haharaping pagsubok? Ano na naman kaya ang mga kapanapanabik na maaaring mangyari sa kanilang dalawa ngayong magkakasama na naman sila sa mansyon ni Granny? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako magpaalam ay gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Ronilyn Bacarayo at kay Ma'am Melly for joining our membership. Thank you so much po. Ayon, at sa mga nais pa pong mag-join, pakiclick lang po ng join button na makikita sa tabi ng subscribe button. At huwag nyo pong kalimutang mag-like sa ating mga videos, pakishare na din po ng mga ito sa inyong mga family at friends. At kung hindi po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. And syempre magsha-shoutout po ako, ayun. Shoutout po kay Ma'am Angelica Fabroa Montajes and shoutout din po sa mga anak niya kay Ma'am Tina na nasa Finland at kay Ma'am Ann na nasa Dubai. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Flor Arcega of Batangas City
To Toshiharu Sato, shout out. To Ma'am Cher Blanche, to Miss Sapphire, shout out din sa'yo, Miss Sapphire. Kay Sir Norberto Ikat, ayon, shout out po. Kay kay Miss Chris Ken, shout out din po sa inyo. Shout out din po kay Ma'am Jean Baldava, Shena Stevie, Mary Ann Sibayan, shout out po. Kay Ma'am Helen Tambanillo, Ma'am Lina Ayo, Ma'am Tina Uy, shout out po sa inyo. Ma'am Gloria Abejero, Ma'am Maria Candelaria Santos, Ma'am Marcia Pasutan, shout out po sa inyo. Ma'am Mirna Balin, Limitless Channel, ayon, shout out po. Ma'am Harna Baduli, Sir Vladimir Casimo, Adadas, shout out po sa inyo. Ma'am Evelyn Tugonon of Dubai, Ma'am Blue Rose 09, Ma'am Leia Bersoto, Ma'am Sosima Bohol and Shirley Bohol of Sydney, Australia, Ma'am Zaina Vision, Saida Vision, Ma'am Teresa Flores, Ma'am Michelle Denamarca, Ma'am Dorsey Marie Mendoza, shout out po. Ma'am Elsa Dishman of Kentucky, USA, shout out po sa inyo. Ma'am Julia Tamayo, Ma'am Maria Shalani Sitiong, shout out po. Ma'am Teresita Arevalo, Ma'am Naranjo Luz of Hong Kong, Ma'am Jean the Best of England, ayon, shout out po. Ma'am Maribel Pe of Japan, Ma'am Janice Lunhas of Qatar, Ma'am Deborah Valdez of Singapore, shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Nympha Tolentino, Ma'am Margarita Lagumbay, Ma'am Rowena Menedal, Ma'am Rose De La Cruz, Ma'am Edita Capiendo, ayun, shoutout po. Ma'am Andrea Jeva of Cebu, Ma'am Marilu Panerio, Ma'am Benny Yaon, ay shoutout po sa inyo. Ma'am Maricel Varona, Ma'am Nicomeda Atejera of UAE, Nits Reyes, ayun, shoutout po. Ma'am Gliceria Salip, Ma'am Daisy Machetar, shoutout po. Ma'am Nelly Gallo of Canada, Ma'am Gina Managaytay, Ma'am Emeline Bantillo, Sir James Peter Judilia, shoutout po. Ma'am Shirley Nueles, Ma'am Angelita Regis, Ma'am Rhoda Ver Magallanes of Hong Kong, ayun, shoutout po sa inyo dyan. Ma'am Luisita De La Cruz of Riyadh, shoutout po. Igor TV, Leonoria Desenorio, shoutout po sa inyo. Ma'am Irene Pascual, Ma'am Cory Pilar, Ma'am Clemen Gabo of Hong Kong, ayon, shoutout po. Ma'am Rochelle May Peñaflor of Hong Kong, shoutout din po sa inyo. Ma'am Zenaida Bordeos, Ma'am Medi Santillana, Ma'am Nora Salen, Ma'am Edna Galvez, shoutout din po kay Ma'am Janlene Claros and Alvin Fernando, ayon, shoutout po sa inyo. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Relationship don't need promises or terms and conditions. Just two people who love each other and want to be together. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.